1, 2. Magandang gabi mga warriors. Alam nyo ba ang bawat sulok ng Maynila ay may itinatagong kwento? Halina't lakbayin natin ang mga lupaing saksi sa libo-libong yugto ng kasaysayan ng ating bansa. Mula sa isang mapayapang libingan hanggang sa pinakamatatag na simbahan. Tuklasin natin ang kasaysayan, kahalagahan, at diwa ng Maynila. Simulan natin ang ating historical tour. Nagsisimula tayo sa Paco Park, na dating kilala bilang Sementeryo General de Dilao. Ito ay isang bilog na parke na nagsilbing munisipal na sementeryo noong panahon ng Kastila, na itinatag noong 1820. Ngunit ang kahalagahan nito ay higit pa sa pagiging libingan. Dito pansamantalang inilibing ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal matapos siyang bitahin sa Bagong Bayan noong Disyembre 30, 1896. Siya ay inilibing dito ng walang pangalan, ngunit natagpuan din at inilipat ang kanyang labi. Ang strukturang ito ay pambansang historical na palatandaan at nagsilbing isang lugar na kapayapaan at pagunita sa mga sinaunang Pilipino. Sa tuwing papasok ka rito, huwag mo lang makita ang kagandahan, kundi damhin mo ang katahimikan at ang pag-asa ng mga taong nag-alay ng buhay para sa kalayaan. Pagkatapos ng katahimikan ng Paco Park, lumipat naman tayo sa lugar kung saan naganap ang pinakamalaking sakripisyo, ang Rizal Park, na kilala rin bilang Luneta. Ito ay tinawag na Bagong Bayan noong panahon ng Kastila. Dito, sa mismong kinatatayuan ng Rizal Monument, binaril si Rizal. Ang pangyayaring iyon ang naging mitsa ng Rebolusyong Pilipino. Higit pa sa pagiging alaala ni Rizal, ang Luneta ay sagisag ng pambansang soberanya. Hindi lang ito natagpuan, ito ang lugar kung saan formal na idineklara ang kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng Amerikano noong Hulyo 4, 1946. Kaya naman, ang Luneta ay hindi lamang isang parke. Ito ang tanggulan ng ating pambansang identidad. Ang bawat hakbang dito ay hakbang sa kasaysayan ng kalayaan. Simulan na natin pasukin ang Walled City, ang Intramuros, sa pamamagitan ng pagbisita sa isa sa pinakamahalagang pamanang lugar sa mundo, ang San Agustin Church. Itinatag noong 1607, ito ang pinakalumang simbahang bato na nananatiling buo sa Pilipinas. Ang simbahan na ito ay isang UNESCO World Heritage Site at nakilala sa katatagan nito. Sa loob ng daang-daang taon, nakaligtas ito sa maraming lindol, sunog at maging sa pagkawasak ng Maynila noong World War II. Ang disenyo nito ay sumasalamin sa Baroque architecture na may impluwensya ng Chino. Dito, mararamdaman mo ang lalim ng kasaysayan. Ito ay nagsisilbing saksi at sentro ng pananampalataya sa panahon ng kolonyalismo at nagtataglay ng mga labi ng mga makasaysayang personalidad kasama na si Miguel Lopez de Legazpi, ang tagapagtatag ng lungsod ng Maynila. Mula sa pagiging matatag na simbahan, lumipat naman tayo sa katabing Casa Manila. Kung ang San Agustin ay nagpakita ng pananampalataya, ang Casa Manila naman ay nagbibigay buhay sa pang-araw-araw ng pamumuhay ng mga upper class na Pilipino noong ika-19 na siglo. Ang Casa Manila ay isang replika ng isang bahay na bato. Ang tradisyonal na bahay na may batong ibabang bahagi at kahoy na taas na bahagi. Sa sandaling pumasok ka, parang bumalik ka sa panahon ng kolonyal. Makita mo ang malalaking kasangkapan, ang mga kapis na bintana na nagpapasok ng liwanag at ang halong impluwensya ng Pilipino, Chino at Ryopero sa bawat silid. Dito natin makikita kung paano namuhay ang ating mga ninuno, kung saan ang karawahe sa zaguan ay simbolo ng katayuan at ang malalawak na silid ay ginagamit para sa pagtanggap ng mga bisita. Ito ay isang living museum na nagpapaalala sa ating ng sining, kultura at ang elegance ng ating nakaraan. Mula sa marangyang buhay kolonyal na nakita natin sa Casa Manila, bumalik naman tayo sa puso ng relihiyon sa Maynila, ang Manila Cathedral. Matatagpuan ito sa Plaza de Roma at ito ang Mother Church ng bansa. Ang katedral na ito ay may kwento ng paulit-ulit na pagbagsak at pagtayo. Ito ay 8 beses nang itinayo at sinira dahil sa mga lindol, bagyo at digmaan. Ang kasalukuyang istruktura nito ay itinayo noong 1958 pagkatapos ng World War II. Ang bawat pagtayo nito ay nagpapahiwatig ng kahit gaano kahirap ang pagdinagdaanan ng bansa, ang diwa ng pananampalataya ng Pilipino ay nananatiling matatag.
Ang Manila Cathedral ay sumisimbolo ng pagbangon ng Maynila mula sa mga hamon. Ayan mga warriors, isang maikling paglalakbay ngunit punong-puno ng kwento. Mula sa sakripisyo at pag-asa na matatagpuan sa Paco Park at Luneta, ang malalim na pananampalataya at katatagan ng San Agustin Church at Manila Cathedral, hanggang sa mayamong kulturang Pilipino na ipinakita ng Casa Manila, naway mas maintindihan natin kung bakit ang Maynila ay hindi lang isang lungsod, kundi isang tanggulan ng ating pambansang identidad. Ang kasaysayan ay buhay. Ito ay nadarama sa pagtapak natin sa mga pook na ito. Kaya't patuloy nating ingatan natin pagmalaki ang mga pamanang ito. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa muli, historical tour. Mabuhay ang kasaysayan. Mabuhay ang Pilipinas.